Amen. Salamat po sa napagandang tanging bilang. Salamat po sa mensahe ng awitin. At salamat po sa aking wife na nagbigay po ng tanging bilang sa gabi pong ito. Okay, so salamat po. At ngayon po mga kapatid, tayo po yung mag-aaral na po ng salita ng Diyos. And by the way, shout out po pala sa mga kapatid natin sa lugar po ng Pampanga. Shout out po sa mga kapatid na sa JBL-CBC. Salamat po sa inyo. At ganyan po, kala Sister Dang Soriano, magandang gabi po. Sister Miho, at Sister Erlinda Kagomok. Okay, Brother Owen Maliwanag, magandang gabi po sa inyo. At tayo po yung mag-aaral na po ng salita po ng Diyos. Okay? So, sige po mga kapatid, let's open our Bible in the book of Psalm chapter 14. Kung tayo po ready na nga po, pwede po bang makita ko po muli ang salitang Amen dyan po sa aking screen. Okay, please type Amen kung tayo po ready na. Kung loud and clear po yung aking audio, pwede po bang pakitype po yung salitang Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Para po nang sa gayon, bago tayo tuluyang mag-aral ng salita ng Diyos, alam ko po kasado na po yung bawat isa po sa atin. Okay, yan, salamat po kala Sister Nida, ready na po. Sister Dayan, Sister Lynn, Sister Anbedar, okay. Marami na pong ready. Kala Sister Hazel Robles. Amen. Okay, Brother Anthony. Okay, Brother Anthony. Namiss na kita sa BMO-BBS, ha. Okay. Pastor Donald Villar, Teacher Brents. Magandang gabi po sa inyo. Mami Rose, amen. Yan, marami na pong ready. Tayo po'y mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Let's open our Bible in the book of Psalms, Psalm chapter 14. Basahin po natin ito pong buong talata ng Psalm chapter 14. Sabi po ng Biblia, Psalm chapter 14, verse number 1, "The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have all the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord? There were they in great fear, for God is in the generation of the righteous. Ye have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion. When the Lord bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami muli po sa pagkakataon na mag-aral po ng inyong pong salita. Tulungan niyo po kami dahil alam ko po, Panginoon, may mga pagkakataon na ang kaaway patuloy pong gumagawa at kumikilos upang kami po i-distract sa aming pag-aaralan sa gabi pong ito. Dalangin ko kayo pong patuloy na pumatnubay po sa amin. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng sapat na karunungan na nanggagaling po sa inyo. Tulungan niyo po ako maibahagi ko po ng maayos, matiwasay at nararapat po sa kalooban po ninyo ang mga mensahe na lalabas sa aking bibig, Panginoon, naway maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa inyo pong harapan at naway maging kalakasan po, Panginoon, sa mga makikinig sa gabi pong ito. Itago niyo po ako, Ama, sa inyo pong likuran. Kayo pong patuloy na makita ang pangalan po ng iyong anak na Jesus, ang madakila, Panginoon, sa kalagitnaan po namin. At dalangin ko, kayo pong patuloy na pumanghawak po sa aking truth, sa aking lalamunan. Kayo pong patuloy na magbigay po sa akin ng kagalingan, Panginoon. At naway kayo pong patuloy na kumilos po sa aming gagawin sa gabi pong ito. Panghawakan niyo po yung aming internet connection. Naway kayo pong patuloy na maluwalhati at maitaas sa lahat po na aming gagawin. Salamat po ng marami. Sa inyo po binabalik ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli po mga kapatid, mga minamahal, magandang gabi po sa inyo. Yung ating pong pag-aaralan, sabi ko nga napapanahon lalong-lalo na tuwing April 1, di ba? Maybe may mababasa po kayo sa Facebook o may mga post po ang mga kaibigan po ninyo na kanyari totoo pero hindi naman, di po ba? So yung tinatawag ng mundo na April Fool's Day, di ba? Kaya sabi ko maganda, mapag-usapan din po natin na ano po ba yung sinasabi ng Biblia regarding sa fool. Okay, the title of our message this evening, Don't Be a Fool. Huwag tayong maging mangmang. Pastor, parang grabe naman.
Okay? Para namang yung title mo parang nakakasakit naman. Okay? Mga kapatid, hindi ka masasaktan kung hindi ka naman ganyan. Tama po ba? At sinabi po ng Bible kung ano po yung description ng mga mangmang. Di po ba? Sabi po sa verse number 1, basahin ko po sa Tagalog. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsisigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. So sinabi po ng Biblia, mga kapatid, yung mangmang daw po, ang sinasabi niya sa kanyang puso, wala daw pong Diyos. Okay? They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Ibig sabihin, ang mga mangmang pala, sinasabi nila na walang Diyos. Okay? At alam naman natin, sa mundong ginagalawan natin, may mga grupo po, o may mga sekta po, o may mga samahan na nagsasabi na wala daw pong Diyos. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, marami tayong patunay o marami tayong pruweba na pwede nating patunayan na meron pong Diyos kahit hindi natin gamitin mismo yung kanyang salita. Di ba? Pero deeper than that, mga kapatid, mga minamahal, maganda maunawaan natin, ito pong si King David, during those times na sinasabi niya po ito. Sabi niya sa verse number 1, ang writer po ng Psalm chapter 14, walang iba kundi po si King David. Ang sabi niya po, di ba? The fool hath said in his heart, there is no God, they are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to seek if there were any that did understand and seek God. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, whether we like it or not, bagamat naniniwala tayo na may Diyos, di ba? Pero sa mga akto at gawa po natin, para bagang walang Diyos. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin, ang isang fool po na tao, ang isang mangmang na tao, okay? Number 1, they deny the existence of God. According to verse number 1 ng chapter 14, the fool hath said in his heart, there is no God. So it means, okay, yung mga mangmang daw po na tao, dinideny nila yung existence po ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan na ang Diyos talaga nag-exist. Di ba? Ayaw nilang paniwalaan na meron talagang Diyos. Para sa kanila, aksidente lang po kung bakit nagkaroon ng mundo. Aksidente lang po kung bakit nagkaroon po ng galaxy. Okay? Na kung bakit hindi daw po nagbabanggaan dahil lang daw po nag-iiwasan sila sa isa't isa. Malabo po yun, mga kapatid. Di ba? So kung iisipin natin, ang taong mangmang o ang taong nagsasabing walang Diyos, ang sabi ng Biblia, mangmang daw po ito. Di ba? So kaya nga, sabi po ng Romans chapter 1, let's open our Bible. Romans chapter 1, verse number 20 to verse number 21. Ang sabi po ng Biblia, di ba? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So it means, mga kapatid, mga minamahal, yung likhain pa lang daw po ng Diyos, yung sanlibutan, yung likhain po ng Panginoon, yung kanyang mga creature, sapat na katunayan na po yun, na pinapatunayan na meron pong tunay na Diyos. Okay? Pastor, bakit po ba mahalaga na kailangan mapatunayan natin na merong Diyos? Okay? Kasi sa mundong ginagalawan po natin, kapag wala pong Diyos, walang kinikilalang Diyos yung mga tao, o walang paniniwala sa tunay na Diyos yung mga tao, magiging magulo po yung buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, ang ganda po nung sinabi ng Biblia na isang manifestation po na kapag wala kang paniniwala sa Diyos o kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, yung mga gawa mo daw po kasuklam-suklam, yung mga naisin mo daw, mga talagang abominable works nga po, yung sabi sa verse number 1. Di ba? So pagdating sa verse number 21 ng Romans chapter 1, okay, Romans chapter 1, verse number 21. Because that when they knew God, listen to this, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Okay? So, ang mga tao palang mangmang, dinideny nila yung existence po ng Diyos. Kaya nga, di ba, minsan, I think aware po kayo sa salita o sa word na salitang atheist. Okay? Alam niyo po, kapag kiniklaim po ng tao na siya'y atheist, dapat kaya niyang ipaliwanag lahat ng bagay. Okay? There's no such thing as atheist. Okay? I mean, hindi mo pwedeng sabihing atheist yung isang tao. Kailangan, kung talagang atheist yung isang tao, kailangan kaya niyang ipaliwanag o bigyan ng eksplanasyon lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. O sa buhay ng, sa mundong ginagalawan na meron po tayo.
Di ba? Even the scientists, mga kapatid, mga minamahal, di ba? May mga pagkakataon pa rin, matatalino na po yung mga yan, minsan po sila ina-amaze pa rin kung paano nangyari yung mga ganong bagay. Kaya nga pagka pinag-aralan po natin yung doctrine of God, di ba? Yung patungkol po sa existence po ng Diyos, may mga arguments po na ginamit di ba? May mga arguments po na binanggit, nandiyan po yung cosmological arguments, nandiyan po mga kapatid, mga minamahal yung teleological arguments, nandiyan po yung anthropological arguments. It means, even the science itself, mga kapatid, talagang sila mismo, talagang nagugulat na lang paano nangyayari yung mga ganong klaseng bagay. Di ba? Yun nga pong binanggit ko po kanina, di ba? There are many powerful arguments for the existence of God. Number one, yung tinatawag nga po sa Bible school o yung layman's term na tinatawag po yung cosmological argument. Okay? Yung theological term. Okay? Ano po yung cosmological argument, Pastor? Okay? The existence of the universe means there must be a creator. Okay? Hindi pwede pong nag-exist lang po basta-basta yung isang bagay nang walang manglilikha, nang walang master designer. Okay? Gaya ng binanggit ko po kanina, di po ba? Kung wala pong Diyos na nagko-control, kung wala pong Diyos na lumikha sa sanlibutan natin, pwede po split seconds lang, mga kapatid, o milliseconds lang, pwede po magbanggaan yung mga kalawakan. Okay? But praise God, hawak po ng Diyos. Siya po yung nagko-control na mga ganong bagay. Di ba? Ano pa, Pastor? Meron din tayong tinatawag na teleological argument. Okay? Ang idea naman po ng teleological argument, the existence of design in the universe means there must be a designer. Okay? Doon po sa cosmological argument, meron pong creator. Dito naman po sa teleological argument, meron pong designer. Okay? Na meron pong nag-design, meron pong nagplano sa lahat ng bagay. Okay? At meron po tayong tinatawag din na anthropological argument. Ano po yung, Pastor? The unique nature and character of humanity means there must be a relational God. Okay? Merong creator God, merong designer God, merong relational God, merong pong Diyos na talagang nung nilikha niya po tayong mga tao, hindi pwedeng aksidente lang. Okay? Hindi pwedeng nagkataon lang. Okay? At also, meron pong tinatawag na moral argument. Ano po yung moral argument, Pastor? Ito po yung the existence of morality means that there must be a governing God. Okay? Meron pong governing God, meron pong kahit mismo yung moralidad po ng tao, may nagsasabi na merong Diyos. Okay? Kaya nga, di ba, pansinin po ninyo, kapag pumunta po kayo sa kabundukan, kahit hindi po o wala pang nagbabahagi doon sa mga katutubo po natin, meron na po silang pinaniniwala ang Diyos. Okay? Ano ibig sabihin, Pastor? Kasi nga, meron silang kinikilalang Diyos, yun nga lang, hindi po nila kilala kung sino yung tunay na Diyos na sinasabi ng Biblia. Okay, malinaw po. Kaya nga kung unawain natin, mga kapatid, mga minamahal, yung mangmang, dinideny niya po yung existence po ng Diyos, na kahit anong gawin po natin, o kahit anong gawin po ng tao na pagdedeny sa existence po ng Diyos, okay, even the nature itself, papatunayan na meron pong Diyos. Amen? Kaya nga po sa atin, di ba, lalong-lalo na po kung tayo po yung mananampalataya, don't live na para bagang walang Diyos sa buhay natin. Di ba? Don't be a fool. Mayroon pong tunay na Diyos. Okay? Kapag may problemang pinagdadaanan tayo, meron pong tunay na Diyos. Wag mong ikahiya, wag kang mahiya, lumapit po sa Diyos. Di ba? Bakit, Pastor? Bakit ba may mga pagkakataon sa buhay ng tao na para bagang nahihiyang lumapit po sa Diyos? Because number 2, di ba, don't be a fool. Sabi sa verse number 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Okay? They deny the existence of God. Look at this. Sabi sa verse 1, okay? They are corrupt, they have done abominable works. Don't be a fool, number 1. Ang isang mangmang daw po, they deny the existence of God. Number 2, their deeds are evil. Okay? Nung sinabi pong they are corrupt, they have done abominable works. It means, mga kapatid, ang tao daw po na nagkiklaim, okay, na walang Diyos, ang resulta po niya, kita niyo po yung progression, okay? Kapag dinenay mo yung existence po ng Diyos, ang magiging resulta na sa mga ginagawa mo, mga mali, mga kasuklam-suklam na bagay. Di ba? Sabi doon, they are corrupt, they have done abominable works.
So kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ang taong mangmang daw po, gumagawa daw po ng mga masasamang bagay, ng mga kasuklam-suklam na bagay. Okay? Kaya nga kung tayo po'y mananampalataya, nakakaya naman pong isipin na naniniwala tayo na may tunay na Diyos, pero ang gawa at gawi po natin, pero mga kasuklam-suklam na bagay, parang nalalagay tayo sa alanganing sitwasyon na para bagang sinasabi po natin na walang Diyos. Di ba? So kaya nga sabi ng John chapter 3 mga kapatid, John chapter 3 verse 19 to 20. Okay? John chapter 3 verse number 19 to verse number 20. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men, listen to this, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ang nakakalungkot po mga kapatid, mga minamahal, na naparito daw po yung ilaw sa mundong ito, pero mas minahal daw po ng tao ang kadiliman kaysa sa kaliwanagan, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Di ba? Sabi sa verse number 20, for everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. So kaya pala ayaw daw po sa liwanag ng mga gumagawa ng masama. Okay? Kasi baka daw po mahayag yung ginagawa nilang kasamaan. Okay? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, don't be a fool. Okay? Huwag tayong maging mangmang. Ang mga taong mangmang, ang gawa po nila, mga masasama. Di ba? Pastor, ano bang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, perfect na po tayo. Hindi mga kapatid. Di ba, sinabi naman po ng Bible, sa verse din po natin, sa Psalm chapter 14, di po ba, wala daw po talagang gumagawa ng masama. And by that, di po ba, sa sinabi ng Biblia, according to Romans chapter 3, verse number 23, or Romans chapter 3, verse number 10, di po ba, as it is written, there is none righteous, no, not one. Nasusulat, wala daw pong matuwid, wala ni isa. Okay? Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So it means, mga kapatid, mga minamahal, na hindi na pala tayo para magtaka. Sapagkat sinabi rin naman pala ng Bible na nung simulang ilabas tayo sinapupunan ng nanay natin o ng mga magulang natin, likas na po sa tao ang kasamaan. Bakit, Pastor? Dahil minana po natin yan, okay? Yang kasalanan na yan, minana po natin saan, Pastor? Sa old sinful nature, okay? Minana natin sa ninuno natin na si Adan. Di ba? Sabi sa Romans chapter 5, okay? Romans 5:12. Romans chapter 5, verse number 12. Sabi po ng Biblia, wherefore, as by one man sin entered into the world, so death, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So it means, mga kapatid, lahat pala talaga tayo makasalanan. Lahat pala talaga tayo, may minana tayong likas na kasamaan sa mga, sa nuno po natin na si Adan. Di po ba? Sabi ng Bible, wherefore as by one man sin entered into the world, so then death passed, and death by sin, and so that pass upon all men, for all have sinned. So it means, mali yun na sinasabi ng Bible, di ba? Kaya nga ang bata, kahit hindi mo turuan gumawa ng masama, di ba? Likas po sa bata ang pagiging masama. Okay? Likas po sa bata ang pagsisinungaling. Okay? Pastor, bakit? Meron po bang matinong magulang na tinuruan niya yung anak niya? O, anak, gusto ko paglaki mo, ikaw yung pinakasinungaling, ha? Gusto ko paglaki mo, ikaw yung pinakamasama, ha? Gusto ko, nagmumura ka, anak, ha? Wala. Di ba ang tinuturo po natin, puro mabuting asal, mabuting gawi. Pero bakit kaya? Kahit tinuturuan mo na ng mabuting asal, mabuting gawi yung bata, likas pa rin sa kanyang paggawa ng masama. Di ba? Kasi nga, sinabi naman ng Bible talaga na makasalanan tayong tao. Di ba? So kaya nga, di ba, isang katunayan po na ang tao ay mangmang sapagkat sa paggawa po ng kanyang, sa paggawa po ng kasamaan. Di ba? So their deeds are evil. Una po, they deny the existence of God. Number 2, their deeds are evil. So kaya nga, di ba, kung kiniklaim natin tayo yung mananampalataya at binago na po ng Panginoon, sana naman yung mga gawi at gawa po natin, hindi na po gawa ng masasama. Di ba? Bakit, Pastor? Binago na tayo ng Panginoon. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So it means, mga kapatid, mga minamahal, kung nasa Panginoon na daw po, meron na daw pong binagong buhay. So kaya nga, kung tayo po yung mananampalataya na nakiklaim na Kristiyano na po tayo,
na nagkiklaim na tayo po nag-church na po, member na po ng Baptist Church, member na po ng local church na sinasamahan po natin at nagkiklaim talaga na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Sana po mga kapatid, yung mga gawa natin, hindi na po gawa ng masama. Okay? May binago na pong buhay. Okay? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sabi sa verse number 1, di ba? The fool had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. And also sabi doon, there is none that doeth good. There is none that doeth good. Okay? Ang fool daw po, they deny the existence of God. Their deeds are evil and also they delight in earthliness or in earthly things. Di ba? Yung bang, ang mangmang daw po, mas nagagalak siya sa mga makabundong bagay. Kaya nga, if you want, kung ayaw mong matawag ka na mangmang, sana ang kagalakan natin, hindi po yung mga ginagawa ng kamunduhang ito. Okay? Sana ang kagalakan natin, hindi po yung mga makamundong bagay. Okay? Nakapagtataka po na nagsasabing mananampalataya daw, pero mas nag-e-enjoy po siya sa labas kaysa po sa loob ng gawain ng Panginoon. Diba? Nakakapagtaka po na sinasabi niyang mananampalataya daw po siya, pero pagdating sa pagbabasa ng Biblia, kinatatamaran niya. Di po ba? Nakakalungkot pong isipin na sa panahon po natin ngayon, marami pong so-called Christian. Okay? Na sinasabi nilang Christian sila, pero pag niyaya mong umatin sa Bible study, niyaya mong umatin po sa gawain ng Panginoon, lagi nilang tatanungin po, ay busy ako eh. Ay lagi nilang sasabihin, busy ako eh. Okay? Alam niyo po mga kapatid, kaya kahanga-hanga po yung mga kapatiran natin sa Japan. Okay? Kasi, Pastor, bakit Japan? Kasi last month nandun po ako eh. Diba? Nakita ko po, na-observe ko po, na pagdating sa trabaho, talagang masisipag po sila. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, di po ba, kapag ka oras po ng Bible study, oras po ng panambahan, handa po silang magyasumi, handa po silang mag-leave para po sa gawain ng Panginoon. Bakit, Pastor? Okay? Kaya ang sabi ko sa kanila, para talagang Kristiyano kayo ah. Okay? Parang mananampalataya talaga kayo. Parang tunay na mananampalataya kayo kasi nagagawa nyo i-sacrifice yung susweldo nyo sa isang araw para sa gawain na meron po tayo. And I praise God for that. Di ba? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po yung mananampalataya talagang naturingan, di ba? Okay? Yung fool daw po, they delight in earthliness. They delight in earthly things. Okay? Kaya ano pong sabi ng Biblia? Colossians chapter 3. Okay? Colossians chapter 3. Verse number 1. Okay, basahin natin. Colossians chapter 3 verse number 1. Sabi po ng Biblia, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Okay? Isa-isayin natin itong verse number 1. Kung kayo daw po'y kasamang nabuhay na ni Kristo, okay? Dapat daw po, unahin natin, hanapin natin, masumpungan natin yung mga makalangit o yung mga gawain daw po sa taas. Okay? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse number 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Okay? Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, let us set our affection on things above, not on things on the earth. Bakit? Verse number 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Okay? Mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya, okay, hindi mo na para pilitin yan patungkol sa gawain ng Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya, hindi yan para naghahata ka ng bayawak sa kuweba. Di ba, boy, ating ka na sa church, hindi po. Kaya nga sabi ko po sa mga kapatiran natin sa Pampanga kahapon, sabi ko, hindi ko para pilitin kayong umatin ng church. Hindi ko para pilitin na atinan nyo yung prayer meeting. Okay? Hindi ko para ipakiusap sa inyo, bakit po, Pastor? Sapagkat ang tunay na mananampalataya, kagalakan niya po na nakapaglilingkod siya sa tunay na Diyos. Okay? Ang tunay na mananampalataya po, kagalakan niya po na talagang nagbabasa siya ng Biblia. Ang tunay na mananampalataya po, kagalakan niya po na kapag nakapaglilingkod siya sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos, mga kapatid, mga minamahal, ang full po, they delight in earthly things. Okay? They delight,
Kumbaga, yung bagay po sa kamunduhan na to, yun po yung kinagagalakan nila. Pero sana po tayong mananampalataya na nagsabing merong tunay na Diyos. Okay? Sana po ang kagalakan natin patungkol po sa mga gawain ng Diyos. Amen? Diba? Kasi nakapagtataka po yung nagsasabing mananampalataya daw po sila. Pero pagdating sa pagniyaya mo sa prayer meeting, pag may oras na lang ako, pastor, pag niyaya mo sa mga soul winning, pag may time ako, pastor, mga kapatid, mga minamahal, sana po, huwag tayo maging mangmang. Yes, we believe that there is God. We believe na yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, ay yun po yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos ng Biblia. Sana mga kapatid, mga minamahal, kung naniniwala ka talagang tunay, merong tunay na Diyos, okay? Sige po, paktunayan po natin sa pamamagitan po ng paglilingkod po sa Kanya. Okay? Kaya nga po, nung sinabi po ng mga scientists, di po ba, even them nagtatalo-talo po. Minsan yung mga doktor, di po ba, na kapag inoperahan nila yung katawan ng tao, even them talagang na-amaze sila na paano pong aksidente lang yun nangyari. Kung aksidente lang po, for example, di po ba, kung yung aksidente lang po yung parte ng katawan ng tao, okay? Pag umulan, kaya nga nakababa po yung ilong natin kasi pagka umulan tapos wala tayong payong, lunod po tayo mga kapatid Okay? Yung mata natin, kung bakit may taluka po yan, kung bakit kusa po pumipikit po yan, kasi pang-protection po sa eyeballs po natin. So it means mga kapatid, alam po ng Diyos yung ginagawa niya sa buhay natin. Okay? Kaya nga kung naniniwala tayong meron pong tunay na Diyos sa buhay natin, sana po, wag naman po parang mabuhay tayo na parang walang Diyos. Di ba? Okay, wag nating i-deny yung existence po ng Panginoon. Wag tayong gumawa ng mga kasuklam-suklam po na bagay at wag tayong magalak, pastor, saan? Sa mga makamundong bagay. Sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. Di ba? Wag daw nating mahalin yung gawain o yung mga nasa sanlibutan. Okay? Bakit, pastor? Sapagkat hindi po yan yung karakteristik o yung katangian ng isang tunay na mananampalataya. Di ba? Kaya nga kung babasahin natin muli, ito pong Psalm chapter 14, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. 1 John 2:15, di po ba? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So mga kapatid, diba, huwag nating i-deny yung existence po ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay at huwag na yung magalak sa mga bagay sa mundong ito. Diba? So alam niyo po, sabi ko nga diba? Sabi nila, para mabuhay daw po ang tao, kailangan po ng 4 na bagay. Kailangan po ng tubig, kailangan po ng hangin, kailangan po ng pagkain, kailangan ng ilaw. Di ba? Kailangan po ng food, water, air, and life. Di ba? Yun po yung sabi ng science. Tama naman po talaga sila. Okay? Hindi natin kayang mabuhay nang walang tubig. Hindi natin kayang mabuhay nang walang hangin. Hindi natin kayang mabuhay nang walang pagkain. Hindi natin kayang mabuhay nang walang ilaw. Tama po sila. Sapagkat lahat ng yan, si Jesus po yung nag-claim. Si Jesus po, sabi ng Bible, di po ba sabi ng Jesus Christ, He is the living water. Amen? Kailangan ng tao ng tubig, He is the living water. Kailangan ng tao ng air, di ba? Sabi niya, I am the breath of life. Kailangan ng tao ang pagkain, I am the bread of life. Yun po yung sabi ni Jesus Christ. Kailangan ng tao ang ilaw, sabi ni Jesus Christ, I am the light of this world. Amen? So kaya nga mga kapatid, science was right, we need Jesus. Amen? Kailangan natin si Jesus sa buhay po natin. So kaya nga mga kapatid, sa kalagitnaan natin, don't be a fool. Okay? Huwag tayo maging mangmang. Don't be a fool. Don't deny the existence of God. Okay? Huwag tayong gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay at huwag tayong magalak sa makamundong bagay. Di ba? So sana po mga kapatid, mga minamahal, na paalalahanan tayo sa ating maiksing pinag-aralan sa gabi pong ito. Manalangin po tayo, let us pray.
Panginoong Diyos, Ama naming banal, dakila sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang muli po matuto, maaralan po sa pamagitan po ng niyo pong salita. Salamat po, O Diyos, sa wisdom na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa kaayusan po ng internet na napakinggan po namin ng maayos at matiwasay yung pag-aaral po ng niyo pong salita. Dalangin ko, kayo pong patuloy na kumilos po sa buhay po namin, na wag po kami mabuhay na para bagang walang Diyos sa buhay po namin, Panginoon. Na kapag ka namumblema kami, hindi po kami para gumawa ng sarili namin diskarte, kundi pagtiwalaan lang po na meron pong tunay at buhay na Diyos na pwede naming sambahin, lapitan, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa kung meron man kaming kagagalakan, kung meron man po kaming ma-enjoy, Panginoon, walang iba, ma-enjoy po namin, Panginoon, yung presensya nyo, yung pagkilos nyo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po. Pagpalain nyo po kami, ingatan nyo po kami sa mga gagawin pa po namin. Dalangin ko, na kayong patuloy na mag-protection din po sa aming mahal na Bishop, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa inyo po binabalik ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli po mga kapatid, mga minamahal, magandang gabi po sa inyo. Kita-kita pa rin po tayo bukas dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. And let us continue to share. Okay, let us continue to tag yung mga kaibigan po natin para po sa ating pag-aaralan. Salamat po mga kapatid. Bagamat April Fool's Day po ngayon, pero hindi tayo para maniwala doon. Don't be a fool. Amen. So, salamat po mga kapatid. Sana po naging pagpapala po yung ating pag-aaralan. Pangunguna po ng aking pastor, Evangelist Fernando de Vega. Ako po yung mabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw. Tapos na po tayo. Good night and God bless.